Yan. So areas of rectangular paths and some rectilinear figures. So ito parang application lang din to ng mga formulas natin. So you might have seen different types of rectangular paths in the parks of your locality. Rectangular paths, parang mga walkway, ganun, mga daanan. Yan. So you might have also seen that sometimes lands or fields are not in the shape of a single figure. In fact, they can be considered in the form of a shape made up of number of polygons, such as rectangles, squares, triangles. So we shall explain the calculation of areas of such figures through some examples. So dito, dalawang example yung sasolve natin. For, tatlo pala. So dalawa for rectangular paths and yung rectilinear figures. Itong rectilinear figures, ah mga figures na gawa sa line, kaya lang maraming polygons yung nabubuo. Yan. So, mamaya, solve natin. Ayan. So, for example, a rectangular part of length 30 meters and breadth of 24 meters is surrounded by a 4-meter wide path. Find the area of the path. So again, kapag may mga ganitong problem, ang unang gawin is to illustrate based on the description dun na binigay ng problem. So meron daw, parke, rectangular daw siya. Uh, Drawing natin. So let's say, ano pa ng konti. Bali, hindi maganda, basta ma-imagine lang natin yung ano yung tsura ng problem. So may rectangular part, apart, ganyan, palimpa. The rectangular part, meron daw length na 30. Let's say this is 30 meters. Yung breadth naman niya is 24. Yung width, meters. Tapos, itong part daw na to ay surrounded. Meron siyang walkway or pathway sa labas. Dito, napapaligiran siya ng pathway na 4 meters yung lapad. So, mula dito sa end ng park. So, magdadagdag tayo ng 4 meters para dun sa path, sa pathway. So, paikot daw yon 4 meters paikot. Yan. Yan. Yung nasa labas na, na rectangle, parang dalawang rectangle ngayon to na isang mas malaki, isang mas maliit. Yung nasa labas, shaden natin. Kulay pula. So, yung kulay pula, yan. Ito yung pathway. Yung pathway. Now, ang tanong, ano daw yung area nito, nung pathway na yan? Lalagyan muna natin ng mga dimension based on the given. So, meron na tayo dun sa park, 30 by 24. So, yung pathway naman, since nagdagdag tayo ng 4 meters, ito mula dito hanggang dito, 4 meters yon. Dito hanggang dito is 4 meters din. Ayan. So, dito hanggang dito, nagdagdag din tayo ng 4. Ganun din dito. So, 4. Ibig sabihin, mula sa end ng isang pathway papunta doon sa kanyang opposite side, magiging 30 plus 4 plus 4. So magiging
38 na ngayon to, mula dito hanggang dito. Mula naman dito sa pathway na to hanggang dun sa opposite siya, ito ngayon yung magiging width niya. So magdadagdag din tayo ng tig 4 sa taas at saka sa baba. So 24 plus 4 plus 4. So that is 32. So magiging 32 meters ngayon niya. Ayan. So ang tinatanong sa atin is the area of the pathway, yung path. So to solve this problem, parang meron nga tayong dalawang rectangle dito. So kapag minus natin yung area ng bigger rectangle, then binawasan natin siya ng area ng rectangular part, ang matitira na lang itong shaded region, which is the area of the path. Sabihin, yung area ng pathway natin is equal to yung sabihin na lang natin yung area ng big rectangle minus area ng part. Okay. So area of path is equal to area ng big rectangle. So yung dimension natin dito, since this is rectangular, so the area is length times width lang. So ang area ng big rectangle natin is 38 by 32. Okay. Minus area nung nasa loob na rectangle, which is the part. So ang dimension naman niya, ang length niya is 30 times 24. Solve lang natin yan. 38 times 32 minus 30 times 24 equals 196 meters square. So, ito na yung area ng rectangular path. Okay? Question number 9. There are two rectangular paths in the middle of a park. So ito may isang park daw, malaki. Tapos meron dalawang daan rectangular paths. Sa gitna. Sa gitna nila nilagay. So as shown in the figure, so find the cost of paving the paths with concrete. Yan. Gusto daw nilang sementohin to, yung daanan sa gitna. So, ang tinatanong ay yung cost, yung halaga. Magkano magagastos para mag-estimate tayo dito. Considering that the rate is 15 pesos per square meter. So, estimate lang yan. So, it is given that, yan, merong given. AB is equal to CD. Saan ba yung AB? Ito yon AB equal daw siya kay CD, which is 50 meters. And AD, ito, and BC is 40 meters. EF, ito yung EF, is equal din kay PQ. Ito yung sa path naman, equal sa 2.5. So, ang tanong, paano natin makukuha yung area ng pathway? Ayan. So, to solve the area of the pathway, parang meron lang tayong dalawang rectangle. Ayan, yung rectangle na to na nasa gitna, at saka ito. Ayan. So, pag-addin lang natin itong dalawa, makukuha na natin yung area ng pathway. Yung problema, meron silang common. Itong L, M, N, O. Ito, nasa gitna. Magpapatong sila. Okay, magdodoble. At dahil magdodoble sila, edi bawas lang natin yung area ng L, M, O, N, O, yung isa, para hindi sila magdoble.
para hindi siya magdoble doon sa estimate natin or sa computation natin. Ibig sabihin, area ni, ito, yung area nung horizontal na to na pathway. So ano ang area niyan? So lagyan natin, area ng path is equal to, ito ay 2.5. Ang dimension niya is 2.5 meters times length na 50 plus, ito naman, ayan. So, ang length nito is 40 times 2.5 din. Ayan. Kaya lang, sabi natin kanina, kailangan nating bawasan ng isang, ito, yung nasa gitna. Kailangan nating ibawas. So, minus, ano dimension nitong nasa gitna? So, square na siya na 2.5 by 2.5. Kasi ito siya, 2.5. Ito rin, PQ ay 2.5. Ayan. So, direct sa calculator, pwedeng masolve yan. 2.5 times 50 plus 2.5 times 40 minus 2.5 times 2.5 equals 218. 218.75 square meters. Yung total area ng path. So, 218.75 square meters. Pero ang tinatanong sa atin is the cost. So, magkano magagastos? So, i-multiply lang natin to sa rate. So, total cost, TC is equal to 218.75 times 15 pesos per square meter. So, the total cost for paving the paths with concrete is 218.75 times 15, 3,281.25. So, lagyan ng unit. Pesos na ngayon yan kasi cost yung tinatanong. So, example number 10, ito yung mga rectilinear. So, find the area of the figure A, B, C, D, E, F, G. Ito siya. A, B, C, D, E, F, G. In which A, B, C, G, ito A, B, C, G is a rectangle. So, AB daw is 3 cm. Lagyan na natin 3 cm. So, ibig sabihin 3 cm din yun kasi rectangle siya. And BC is 5 cm. GF is 2.5. 2.5. Equal din daw siya kay DE. Ito, 2.5. Tsaka si CF. Ito, 2.5. DE, CF. CD is 3.5. Ito yung CD, 3.5. And EF is 4.5. Ito, nasa baba. 4.5. CD is parallel to EF. Ganyan. So kapag ganyan na meron tayong mga figure na combination ng iba't ibang quadrilaterals o iba't ibang plane figure, mabilis na solution dyan, para mas mabilis natin siyang masolve is hati-hatiin natin yung figure sa shape na meron tayong formula for areas and perimeter. So in this example, area yung tinatanong. So hatiin natin siya. Ito, kunin natin yung area nitong rectangle na to. So yung total area kasi nito is area ng rectangle. Ito, area ng rectangle plus area nitong triangle.
Plus, ito, meron tayong trapezium kasi parallel yung isang side, yung dalawang opposite side. So, plus area nung trapezium natin. So, mahalaga lang, alam natin yung formula for area ng bawat isa. Sa rectangle, walang problema. Sa area ng rectangle is equal to length times width. So, length natin is 5 times 3. So, area ng rectangle is 15 cm squared. So, ito, meron na tayo nito. Area. Itong triangle natin, ito, so meron tayong dalawang side na equal, tapos yung isa hindi. So, ang tawag natin dyan is isosceles. Isosceles triangle. Okay? So, pwede natin gamitin yung formula natin for triangle na A equals 1/2 BH. Or, meron tayong direct formula kapag area ng isosceles triangle. Ano ba yun? Ito, given yung sides niya. Okay? Ayan. Pwedeng gamitin yan. Pero in this case, ang gagamitin natin is itong 1/2 BH. Yung base at saka height. So, kung consider natin base itong 3 cm, yung height natin ay itong nasa gitna. Bakit ito yung kukunin natin? Kasi meron tayong trapezium dito. Sa trapezium, kailangan din natin yung height. So, yung height ng trapezium natin, wala ring binigay, pero equal lang siya sa height ng triangle. So, pag na-compute natin yung height ng triangle, yun na rin yung height na gagamitin natin sa area ng trapezium. So, paano mako-compute yung height ng triangle? So, kunin ko muna. Parang ganyan yung triangle natin. So, hinati sa gitna. Kaya meron tayong right triangle. This is 2.5. Itong isa is 1.5. 1.5 kasi 3 cm sila total. Okay? So, ito yung hypotenuse. Ito ngayon yung side. So, using the Pythagorean theorem, masosolve natin yung height. Ito yung h. So, 2.5 squared, Pythagorean theorem, is equal to 1.5 squared plus h squared. Yeah. So, 2.5. So, 2.5 squared minus, lipat lang natin yun sa kabila. 1.5 squared equals h squared. Tapos, square root na natin. Square root na natin. Therefore, h is equal to 0.5 squared minus 1.5 squared. 2. So, 2. Sakto. So, yung height nito is 2. Yung base natin dito is 3. So, yung area ng triangle natin would be area is equal to 1/2 base na 3 cm times height na 2. So, 1/2 plus 3 times 2. This is 6 divided by 2. So, 3 cm squared. Area ng triangle. So, area ng rectangle. Next is the area of trapezium. Formula natin dito is 1/2 a plus b times height. 1/2. Yung a natin yun yung opposite sides, yung a and b, na parallel. So, 3.5 at saka 4.5. So, 3.5 plus 4.5 times 2. Ayan. So, 1/2, 3.5 plus 4.5, that is 8 cm squared. So, area ng trapezium.
So to get the total area total is equal to area ng rectangle, 15, plus area ng triangle, which is 3, plus area ng trapezium, which is 8. So 15 plus 3, 18 plus 8, 26 cm squared. So area total.